ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma ay tinatawag nating Laetare Sunday, na mula sa salitang Latin, laetare, kagalakan. Kaya nga ang suot ng simbahan ngayon ay kulay rosas na ang kahulugan ay kagalakan. Mga minamahal kong kapatid, kung papansinin po natin ang ating mga pagdiriwang sa banal na misa, kung wala po ang choir, meron po tayong tinatawag na antipona ng pagpasok, yung dadasalin na hindi aawitin at nakalagay doon, "O magalak ka, Jerusalem, sapagkat nalalapit na ang pagliligtas." Ibig sabihin, mga minamahal kong kapatid, itinuturo po sa atin ng linggong ito na sa gitna ng ating pag-aayuno, nasa gitna ng ating masidhing paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, sa pamamagitan ng ating matinding pagtitika, ipinapaalala sa atin na may panahon tayong magalak sapagkat nalalapit na ang pagliligtas ng ating Panginoon. Nalalapit na ang kanyang pagtatagumpay sa kamatayan sa krus at nalalapit na ang kanyang maluwalhating pagkabuhay. Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. At ano po yung mensahe sa atin nito? Mga minamahal kong kapatid, alam po ninyo, sa gitna ng mga matitinding pagsubok ng ating buhay, kahit gaano pa kabigat ang dumapong pagsubok sa ating buhay, pisikal dahil sa karamdaman, emosyonal, financial crisis, itinuturo po sa atin ng simbahan at ng ating Panginoon, magalak ka sapagkat hindi ka iniiwan ng Diyos. Magalak ka sapagkat anuman ang problemang nararanasan mo ngayon, tutulungan at tutulungan ka ng Diyos. Amen? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya alam po ninyo, kung pinakinggan nyo po ang Ebanghelyo, ito po ay ang pagpapagaling ni Jesus sa taong ipinanganak ng bulag. Yung kagalakang naramdaman ng taong mula pagkapanganak, hindi nakita ang ganda ng sangnilikha. Alam po ninyo, nung nangyari po ito, ang isang taong bulag, alam po ninyo, yung pisikal na bulag, talagang mahirap naman po kung oobserbahan natin sila, di po ba? Mahirap. Pero alam po ninyo, kung sino pa yung mga bulag ng pisikal, sila pa yung mas malinaw ang paningin sa pag-ibig ng Diyos sa kanila. Uulitin ko, kung sino pa yung pisikal na may pagkabulag, sila pa yung may mas malinaw na pagtingin sa pag-ibig ng Diyos sa kanila. Bakit po kaya? Alam po ninyo, yung mga kapatid nating may kapansanan ng pagkabulag, hindi sila nawawalan ng pag-asa. Alam nyo kung bakit? Nararamdaman nila ang pagmamahal ng Diyos sa kanila sa pamamagitan ng mga taong nag-aalaga sa kanila. Amen? Sa pamamagitan ng mga taong kumakalinga sa kanila, sa pamamagitan ng mga taong umuunawa sa kanilang kalagayan. Mga minamahal kong kapatid, yes, may kapansanan sila pisikal, pero nararamdaman nila na hindi sila iniwan at never silang pinabayaan ng Diyos. Ganun po mapagmahal ang ating Panginoon. Mayroon man tayong karamdaman, pero tandaan natin, never tayong iniwan ng Panginoon. Amen? Kaya ito po ang hamon sa atin. Alam po ninyo, meron din pong iba na kahulugan ang pagkabulag. Pagkabulag ng mga tao na nagdesisyon na maging bulag sa katotohanan,
at magbulag-bulagan sa mga biyaya ng Diyos. Alam po ninyo, kahit na marami tayong problema, kahit na mabibigat ang dumadapo sa ating pagsubok, please, huwag tayong magpapakabulag sa tukso. Please, huwag tayong magpapakabulag sa tukso ng pagkapit sa patalim. Mga minamahal kong kapatid, kung may problema, lumapit sa Diyos. Hindi tayo iiwan, pagagaanin ang pagsubok. Huwag po tayong bibitaw sa pagkapit ng Diyos, sa Diyos. Kaya nga po, kung gagawa tayo ng desisyon sa buhay, laging magdasal. Unahin ang Diyos para magkaroon tayo ng kaliwanagan. Huwag po tayong magpapakabulag at magpapakasilaw sa tukso ng pera. Huwag po tayong magpapakabulag sa tukso ng posisyon at ng kapangyarihan. Huwag po tayong magpapakabulag sa maling pag-ibig. Bakit ko po sinasabing maling pag-ibig? Kapag may asawa ka na at may karelasyon ka na, huwag ka nang humanap ng iba. Ibig sabihin, huwag ka nang makikabit o kumabit. Kapag mali, mali. Okay po ba yon? Itigil mo. Kung kabit ka, tumigil ka. Kung naghahanap ka ng kabit, ihinto mo na bago pa masira ang iyong pamilya. Kung ikaw ay nalululong na sa iligal na droga at iligal o sa bisyo, tumigil ka na bago pa mahuli ang lahat. Kung ikaw ay unti-unti nang nalululong sa scatter, tumigil ka na bago pa mabulag ang iyong mga mata at tuluyang magdilim ang iyong buhay pamilya. Bato-bato sa langit ang tamaan, mabukulan ng magising sa katotohanan. Mga minamahal kong mga kapatid, kapag alam nyong mali, huwag nyo nang subukan para hindi kayo magsisi sa huli. At please, huwag na huwag nyong sisisihin ang Diyos at ang inyong kapwa kung anong magiging consequence ng inyong desisyon. Kapag mali, mali. Kapag tama, tama. Amen? At mga minamahal kong kabataang naririto, huwag kayong magpapakabulag sa social media to the point na napapabayaan ninyo ang inyong pag-aaral, to the point na binabastos nyo na ang inyong mga magulang. Okay? Mga minamahal kong kabataan, makinig sa nakatatanda, lalo't higit sa inyong mga magulang. Huwag makinig sa social media. Naiintindihan? Yung manghihingi kayo ng baon, ang tigas-tigas naman ang mukha nyo. Hindi pa kayo nag-aaral mabuti. Naiintindihan? Huwag magpakabulag sa tukso ng mundo. Piliin lagi si Jesus at dapat si Jesus at tanging si Jesus lang ang maging sentro ng ating buhay. Nang sa ganon, hindi tayo maligaw. Nang sa ganon, magkaroon ng liwanag ang ating buhay, ang ating pag-iisip at ang ating pamilya. Amen? The family that prays together, stays together. piliin ang Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa, sumasampalataya ako kay Jesucristong iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
Mga kapatid, ibinubunyag ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Atin ngayon siyang sundan bilang liwanag ng ating buhay. Sa bawat panalangin ng ating itutugon, Ama, ikaw ang aming liwanag. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo sina Papa Leon, nilang obispo, mga pari at mga diakono sa bawat pagpapasya at paglilingkod sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami sa gitna ng mga kadilimang bumabalot sa aming lipunan. Katiwalaan, karahasan, kasakiman at iba pa. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang laging manariwa sa kanilang puso at isipan ang tamis ng kanilang unang pagtalima sa iyong misyon at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang yumao naming mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Itaas din natin ang ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ikaw ang aming liwanag o Amang mapagmahal. Tulungan mo kaming magpahayag ng iyong kagandahang loob at pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen.